After the frost, so ito na yung nangyari sa ating grapes. O, diba? Crunchy na. So, this is what will happen kapag nag-frost. Nagiging crunchy. Ayan. Buti ito lang yung nangyari. So, hindi masyadong maano yung frost natin. Sana okay pa. Okay pa naman yung ano, yung mga okay pa naman sila. Yung mga dito lang. Siguro kasi mga bago sila, mga bagong tubo. Kaya ayan. Kumbaga sa ano tao, mahihina pa yung mga resistensya. Charot! Resistensya talaga. Oo, yung mga ganito talaga yung mga naano sa kanila. Nadali. Pangit na. Ang ganda-ganda nito noon. Green na green ang lusog. Ang ganda tingnan. Tapos ngayon, ito na. Parang nasunog na. Nasunog sa lamig. So ganito tayo. So ito yung problema natin. May na tapos ano pa. Nagfo-frost pa. Sana yun na yung last. No. Sana yun na yung last. Yung mga direct plant ko na mga seeds. Ayun, hindi pa tumutubo dahil nga sa lamig sa weather. Sa weather na sabi nga ni Kuya Kim, weather talaga. Ayan, ito yung maliit. Okay pa naman yung maliit. Kasi walang bagong tubo na ano. Ito kasi mga bagong tubo. Tingnan nyo. Kaya ayan. Daming bunga nito kahit hanggang dyan oh. So mga bagong ano na stem. May nakikita akong parang bula siya. Ano kaya to? Parang dura na ano. Kadere. Sana maging green uli, maging okay sana sila uli. Daming bunga nito. Tignan nyo yan, hitik sa bunga talaga siya. Problema lang kapag nagfo-frost pa siya, tapos yung mga insekto, ayan yung problema natin dito. So sa pag-frost, sa pag-freeze, tinahuban ko siya. Alam niyo ba kung ano to? Chayote. Sayote. So, tinahuban ko siya ng mga ganito galing sa pagmomo weeds. Kaso, yung ito, nasa labas to, hindi ko matahuban kasi naka, ano to dito. Nakaganyan siya. So, nasa labas to. So, hindi ko siya natahuban. So, ayan. Naano din siya. Crunchy din. Pero yung iba okay naman so far. Meron akong sweet potato dito. So tinahuban ko ayan yung mga tahog dyan. So okay naman sila. Ayan, natahuban ko siya. Mabuti na lang. Nakaisip tayong magtahob. At saka may mga ganyan. Kasi bagong mo tayo. So ayan. So ito okay lang to sa lamig eh. Spinach to. Okay lang sa lamig yung onion, so may onion tayo dito, tapos ginger, onion at saka garlic. So okay lang yan sila sa lamig, so walang problema sa kanila. So ayan, garlic yan. So okay lang yan sila, so hindi ko yung tinahuban. Dikit-dikit na, no? Walang mapagtaniwan. Nilagyan ko to ng seeds ng mga, awan ko kung tumubo. Ayan, may nag-green naman. Ng paper. Awan ko kung anong paper yan. Yun, nakalimutan ko. Habanero yata. Wala pang tumutubo. Ewan ko anong green yan. So, antayin natin kung anong klaseng green yan na tumutubo. Kita nyo, andyan pa yung mga seeds. Oh. Ayan.
Ayan, onions. So, tinaman natin dito ng onions. Nasa front yung ibang pot ko. Tapos ito, sari-sari na to. May nagdidig na ibon dito. Tingnan nyo yan. Ano to? Peony. Tapos yung hyacinth. Tapos may iba-iba tong dito. Ano ito? Sunflower. From last year. Tumawo ngayon yung seeds. So, ayan. Andito yung strawberry natin. Okay naman, looking good yung strawberries natin. Ayan, meron na ano. Meron na siyang bunga. Yung galing to sa garden. Yung sa garden na tinanggal ko, dito ko itinanim sa paso. Ito, sa planter. Ayan, so dyan na siya kasi binabahayan doon ng bunny. So, okay naman. Looking good sila, yung mga strawberries. Growing naman. Ayan. Okay na sila. So, ito yung tanim natin sa ating backyard. Yung iba, dinala ko noong mag-freeze. Dinala ko sa loob. Ayan, so, andito pa yung ibang tanim ko ng mga tomato. So, andito sila sa garage, sa loob ng garahe. Mga transplant ko to, bagong transplant. Siguro mga 2 days or 3 days na ngayon. Ayan, so, nung mag-freeze, pinasok ko sila dito sa garahe. So, nasa paso sila kasi ang dami kong itinanim sa garden na mga direct seeds. Kaso, kahit isa, wala pang tumutubo. Kaya sa paso ko sila tinanim kasi madami yun. May mga watermelon, cantaloupe, tapos madami yung mga vines, patula, madami yun. Kaya dyan ko muna sila tinanim kasi hindi ko alam kung mag-aano yun doon, magubukat. Kaso kahit isa wala pang tumutubo kasi nga yung weather, pa-weather. So ito yung kalamansi natin na wala ng bunga. Ang dami-daming bunga nito, ang daming bulaklak. Wala na. Siguro part din kasi masyadong windy dito. Ayan, so ito yung herbs natin. Mga herbs. Kay hubby to tanim actually. Baby dyan. Mga herbs to. So, basil, oregano, parsley, ayan, matubo. Ito pa yung tomato na kailangan kong itanim, di ba ang dami pa. So ayan, madami, grabe. Ayan na yung mga transplant ko, yung mga nasa paso, galing yan dito. Ang lalaki na nito. So nagtanim na ako doon sa sa garden harboy. Nung mag-frost, namatay. Anunahan ko naman yung iba. Nalagyan ko ng cover yung iba, pero yung iba patay pa. Ito, hot banana to, binili lang namin to sa store. So ayan. Wala, ano kaya to? Nagtanim ako ng alugbati, pero di ko alam kung saan ko tinanim. Wala, baka ito yun. Ayun pa, meron pa isa. May nabili akong alugbati, may nakita ako, so bumili ako ng seeds. Ayan, sana nga yun. So ito tomato din to. Meron din akong itinanim dito eh. Ewan ko kung saan na. Parang tumutubo na yun. Saan ba yun? Ayan, green. Ewan ko kung ano yan. Hindi ko nilagyan ng level. Ayan, tomato pa. Ito binili namin tomato cherry. Nagpag-frost, ayan. Yung mga nasa paso, nadadala ko naman sa garage, sa garahe. So, hindi sila na So, ayan. Tomato, mga peppers to, So, i-transplant din natin to kapag okay na sila. Kapag malaki na, pwede nang i-transplant. Ano to? Rosemary ba to? Ano to? Dill. Para sa pagpipikaw. Dill. From last year, seeds pa to. Bumalik siya, tumubo siya. So, ayan yung taro na naman natin. Parang tutubo na siya. Tingnan nyo. Meron mga ganyan na. Tapos, ayan, may tomato na naman yan. Mahilig kasi akong maglagay ng mga yung galing sa kitchen kapag nagluluto yung mga seeds ng tomato. So mahilig akong maglagay dito kaya ayan, ang daming dito.
Yung pineapple ko, tingnan nyo yan. Ito na lang yung natitira. Tapos ayan, ewan ko kung ano to. Nag-ano, ito yung watermelon. Wala, hindi tumubo. So ito lang, ewan ko kung ano to, nakalimutan ko. So ayan yung taro pa din natin. And of course, hindi nawawala yung ating sweet potato. Galing to sa pinaggulayan ko. Nabili ko sa Asian store, sa Yoyo. So tinutusok ko sila, tapos ayan na tumutubo. So ayan na, tumutubo na. Ikakat ko na naman yan dito, tapos itusok, kaya sila dumadami. Diba, madami na siya. Tapos sila tinutubo, kinakat ko lang like ganito. Kapag malaki na, ikakat ko yan, tapos itutusok ko. Ayan, nagdumadami na sila. Ayan. So, ito yung mint natin. Mint. Yung mint walang problema kasi inahayan ko lang to dito. Pabalik-balik na to. Ano pa to? Sa father-in-law ko pa to. Dinala na ko namin nang maglipat kami dito from Utah. Tapos ito yung ano ko, lemon na namatay. Hinayaan ko siya kasi pataas lang ng pataas. Hindi naman nagbubunga. So kinat ko siya. Ayun, tuluyan ang namatay. So ayan yung update natin sa ating mga plants, mga lalabs. So yung iba nadali sa pag-frost. So ayan. Meron pa pala ako dito. Ito yung bago kong tanim, banana. Ano to actually? Para sa patio lamang to, banana patio, yung dwarf to. See, dwarf desert bananas produce. Maliliit, pero try ko kung tumubo siya. Diba? Nakita ko sa tractor supply. So mga lalabs, kung may tractor supply kayo dyan, i-check nyo, meron sila minsan mga banana. So ayan, so hopefully ano siya ng madaming babies para ma-plantin natin. Ito yung ano ni Habi, rhubarb. Ayan nyo. So yung malunggay natin, ayan, so yung malunggay natin so far tumutubo naman siya. So kinat ko to kasi nung winter nasa tent to sa garahe. Bumili ako ng tent na may growing lights. Ang taas nito kaya pinutol ko. So ayan, buti na lang bumalik siya at tumutubo. Ano to, raspberry. So ito na yung isa. So lahat ng mga ano ko, malunggay pumutubo. Kaso ito yellow siya. Ewan ko bakit nagdidilaw siya. Pero sana maging green na siya. Nasa backyard to dinala ko lang nung mag-winter, nung mag-frost. Dinala ko dito. Dinala ko sa garahe. So ayan, so yun ang kagandahan kapag nasa paso. So nasa timba na to. Sinadya ko talagang ano to sa timba. Para pwedeng dala sa loob kasi namamatay kapag malamig. So mga bulaklak natin, ito sobrang bango to. Honeysuckles kay Kamara to. Hindi ko pa siya na-transplant sa lupa kasi may mga plant pa tayo. So dyan muna sila. Ito yung roses natin. At ito yung peony. Tingnan nyo. Peony. Ang lalaki nito. O yan. Sobrang laki ng mga peony. And din ito yung climbing roses natin na sobrang ganda. Ang dami ng bulaklak. Kapag umano na yan dyan, ayan, super ganda na yan. So ayan lang. Hanggang mula dito talaga sa may puno, yung bunga nila. Hanggang doon, climbing roses talaga siya. Sana next year hanggang dyan na yan para maganda. Tingnan yung daming buong bulaklak. Nakakatawa siya tingnan. Meron to yellow actually, climbing roses din yung yellow. Kaso namatay yata. Ewan ko kung ito ba yun. Ewan ko. Pero yung kalahati lang naman yung patay dyan. Yung isa, yung sa ilalim tumutubo naman. So sana buhay pa yung yellow natin. Ang ganda din nun. So yun yung update sa ating mga plants. Saka na tayo sa garden. Ayaw ko munang pumunta doon. Sayang tong rhododendron ko. Namatay. Wala na, hindi na siguro to babalik.
Last year okay pa to eh. Hala. Patay kaya or buhay? Pero kung buhay to, nag-green na to eh. Kasi yung ibang kahoy dito mga green na. Ito na lang yung hindi. Sobrang ganda kaya to kapag ano, nagbulaklak. So, patay na. Bulaklak to kapag nag-ano na siya. 5 years din to sa akin. Ito yung unang tanim ko. Mahal pa naman ang mga patay na talaga siya. Wala na. Inaantay ko sana baka man lang mag-green. Wala na. Patay na talaga siya. Wala na. Tingnan nyo. Dry na dry. So, bubunutin ko na lang to. Tapos, hindi ko na siguro tatanman ulit dito. Ayoko nang magtanim dito. 2 puno yung namatay namin ngayon. Ngayong taon. Patay na talaga siya. Tingnan nyo. Dry na dry yung ano niya. Sayang. Ang ganda to kaya. Raan na talaga. Patay na siya. Ang ganda to kapag nagbulaklak. Puro bulaklak talaga siya. Wala na. Dry na siya talaga. So bubunutin ko na lang to. Hindi ko natatanman dito. Hayaan ko na. Ganda sana to dito eh. Puro black. So ayan. Siya dyan. Sana siya. Ito yung isang puno na namatay. Tanim naman to ni Habi. First time niyang magtanim ng puno. Tanim niya to last year. So ito patay na so ito siguro kasi wala din, hindi din bumabalik o try din siya. First time ni Habi magtanim ng puno last year. So namatay. Maple tree to. Sana maple tree. Mamahal pa naman ang mga puno dito. Sobra 100 eh. Pero patay talaga siya. Sabi niya papalitan na lang daw niya. So patay na talaga to. Wala, mga dry na mga dry. So patay na talaga. Maple tree to sana. So ayan, 2 puno yung namatay natin this year. Yan ang tanim ni Habi. Yung cherry ko okay naman. So kasabayan namin yan. Tinanim. Ito. Last year, hindi last year. Hindi last year pala. So ito, sabay-sabayan sila tinanim eh. Tanim ko to. Okay naman, yung tanim kong ito. Cherry to, cherry. Okay naman siya, pero walang bulaklak ngayon. Tapos ito yung isa pang tanim na puno. Yung 2-in-1 na fruit. Walang prutas ngayon na ano sa hangin. Sobrang windy kasi. Tingnan nyo, uy, may nabali nga oh. Dahil sobrang windy, nabali siya. So ito yung mga bulaklak oh. Hindi na ganun. Wala siyang bunga ngayon. Hindi kagaya last year and the other year na puro ano siya, bunga. So ito yung 2-in-1 fruit ko, fruit tree. Tingnan nyo, plum tsaka peach. Parang namamatay na yung peach. Walang dahon, parang mamamatay siya. Sayang mga lalab, sayang yung 2 puno. Ayan, bunutin natin para ang dali lang bunutin. Tingnan nyo yan. Parang, ayun, bunot na. Hindi siya malalim na katanim. Pero 5 years din to. Wala siyang anong gamot oh. Or patay talaga siya. Tingnan nyo. Patay talaga siya. Okay, ito yung turtle natin. Wala na yung turtle. Naputol siya dito. Naputol siya. Ito. Ayan. So, ganyan siya dapat. So, ito yung turtle natin. Ayan. Hindi ko natatatanman dito. Tanman ko na lang ng grass. Dito. Awan ko kung tanggalin ko tong ano na to. Gravel.
So, ayan ang mga lalabs. Wala na yung rhododendron tree ko. Ang ganda-ganda pa naman ito. Ayan, ganyan na siya. Wala nang tanim. Grass na yung tatanim ko dyan. Tanggalin ko yung ano na to. Na yan. Yung pang-itch.